sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa Food and Nutrition Research Institute, umaabot po sa 3 kutsarang kanin ang inaaksaya ng bawat Pilipino. Araw-araw po yan. Nakatumbas ng 3.3 kilogram kada taon. At kapag pinagsama-sama, abay, umaabot daw ng mahigit 300,000 tonelada po ng bigas kada taon. Ito po ay nagkakahalaga ng halos 8.4 billion pesos. Naku, napakalaki. How to be responsible. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Ako po si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga suki naming listeners. Parang nasa palengke lang tayo, no? Suki! Oo, kasi pag-uusapan mo. Tama. Pag-uusapan natin yung nakikita natin sa palengke. Correct. Yung bigas. Noong ipinagdiwang po last November 2014, ang National Rice Awareness Month, ang ginamit na tema mga kasama ay We Are Responsible. Bilang panawagan sa ating mga Pinoy na makiisa sa pagkakaroon ng sapat na bigas at pagtataguyod po ng responsableng pagkain ng bigas para sa kalusugan, iwas aksaya at mas produktibong pagsasaka. Ngayong hapon abay minabuti mga kasama ng ating ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, na hihimayin natin ang kalusugan at kahalagahan po ng pagiging responsible. Good afternoon po, Asad Bernie. Magandang hapon sa iyo, Rod, at sa ating mga listeners. Good afternoon po. Alam mo, Rod, ang di pag-aaksaya sa bigas ay responsibilidad ng bawat Pilipino sa sarili at sa kanyang bayan, sa ating bayan, para sa kalusugan at sa kasapatan ng supply. Opo. Oo, kasi pag maaksaya, baka magkulang eh. Oh, ito ang layunin actually ng kampanyang Be Responsible. Ayun, may tanong po ako, ma'am. Matagal na po ba ito? Of course, yung pagiging responsable dapat ginagawa. Araw-araw. Araw-araw, opo. Pero yung itong programa, ma'am. Actually, inilunsad ang Be Responsible campaign noong March 28, nakaraang taon lang, opo. 2014. At dahil alam nating mahalagang pag-usapan ito, inimbitahan natin ang mismong program director ng Be Responsible program na nakabase ito, hindi dito sa Manila. Hindi sa Manila. Saan po? Siya ay, ang programa ay nakabase sa PhilRice o sa Philippine Rice Research Institute ng Department of Agriculture na nasa Nueva Ecija. Oo, kaya ang ating bisita ay galing pa. Bumiyahe pa. Oo, kaya maaga-aga pa siya nagbiyahe. Para maunawaan natin ang husto ang pagiging responsible. Wala po akong ibang tinutukoy kundi si Miss Hazel V. Antonio. Magandang hapon, Director Hazel, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon po, Asik Bernie. Good afternoon, Sir Rod. At sa lahat po ng nakikinig natin ngayon sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ayun. Magandang hapon din, Director Hazel. And again, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Siguro pwede na tayong dumiretso sa ating talakayan, no? Dahil importante ito. Bigas ang pag-uusapan natin rito. Director,
sa opening ko kanina, nabanggit ko po kung gaano karami, ma'am, no, yung naaaksayang bigas o kanin ng mga Pilipino, araw-araw po yan. Oo. Sa paanong paraan po nangyayari ang pag-aaksaya ng bigas o kanin? Ito ba'y dahil sa mga anli-anli? Siguro pa. Well, kasama na po yun doon. Opo. Pero yung pong data ng FNRI, ito po ay yung mga nasasayang talaga natin sa ating mga bahay. Pero ngayon po, marami Ano naman yung pong, nasasayang sa bahay, ma'am? yung pong mga natitira Tira-tira. natin sa plato. Oo. Hindi na Opo. ubos. Opo. Plus, meron din po yung mga nasasayang natin sa restaurants, although wala pa tayong data noon. Kukunin pa lang po natin with the partnership with Hotel and Restaurants Association of the Philippines. Pero bukod po doon sa mga nasasayang natin sa plato, yung pong nasasayang din natin pag nagsasaing tayo, di po ba yung mga nahuhulog ng mga bigas pa kapag maglilinis tayo ng bigas, magsasaing. Tapos yung pong mga dumidikit sa kaldero kasi hindi pa po masyadong inin. Kinukuha na, tapos natututong din po. Tapos yung pong mga napapanis, kasi sobra-sobra yung sinasaing natin. Ito po yung mga pinaka-common na nasasayang paraan ng pagsasayang ng mga consumers. Pero yung siguro importante talaga makuha yung impormasyon dun sa mga restaurants, yung sa mga handaan. Yung bang kasama ba sa handaan yung nakuha yung information sa bahay? Hindi po. Yun lang po talagang consumption kasi ng di ba family. pag may fiesta, Opo. ang dami-dami ng pagkain. Hindi lang ng bigas, kundi pati ulam. Ulam. Opo. Pero yung halimbawa, meron tayo kasing mga Pinoy kasi takaw tingin eh. Correct. Lalo na kung buffet ang handaan, ang fiesta, di ba parang bundok yung lamesa. Akala mo parang wala nang bukas. Minsan din po kasi nahihiya Kung silang bumalik kakain eh. Sorry. Pero ang problema doon, hindi naman nakakayang ubusin. Opo. Hindi inuubos. Kainin. O masama rin Opo. naman kasi kung uubusin. May May epekto din sa kalusugan yun. No? Sabi, nabanggit kanina ni Rod yung unli rice ba ang rason? Oo. Posible isang rason yan na sa kalusugan, sa aspect ng kalusugan, kasi kung kakainin mo talaga yung lahat ng unli rice, makakasama sa'yo in terms of diabetes halimbawa, di ba, tataas ang mga ano mo. Pero yung usually pag kumukuha ng unli, kayang ubusin. Opo. May mga tinitira mga isang kutsara ganyan. Oo. Pero ayun. Pero yun na nga, pag sinuma total mo sa 100 million Filipinos na meron ng 3 kutsara na iiwan sa plato, ay ilan yung ano mo? Nako. Yung sinabi Ilan na mo. yung nag-aaksayang Oo, marami. Actually, Medyo tonelada. malaki-laki na. 12% po nung in-import natin noong 2008. Katumbas po yun ng sinayang natin. So, 12% malaki po. ng import. Nako. Paano ba at bakit ba kailangan na maging rice responsible? Ayun, kailangan po, inaanyayahan natin lahat ng mga Pilipino na maging responsable. Kasi po, ang rice self-sufficiency, as we all know, ay hindi lang po function ng production, kundi pati ng consumption. So, kung po tataas ano na bang ibig sabihin, Ma'am Hazel, ng rice? Baka hindi kasi naintindihan ng ating mga Rice tagapakinig. Oo. Ano ba yon at ito ba ay layunin ng ating pamahalaan na maging rice self-sufficient ang Pilipinas? Opo, isa po talaga sa mga layunin ng government natin ay magkaroon tayo ng sapat na bigas sa Pilipinas. Okay. Yung, para hindi na sa po, lahat ng Opo, Pilipino. para din po competitive yung mga, para po sa maging competitive tayo sa trade liberalization. So, kasi po, hindi po natin kayang kompetensya, hindi natin kaya na mawala ng trabaho yung mga farmers natin. So, kailangan ipaglaban talaga natin yung rice self-sufficiency. Kaya po yun talaga yung goal natin. Okay. At kung maaksaya ang Pinoy sa pagkain ng bigas sa kanyang mismong plato or sa tahanan niya, yun ba ay makakaapekto sa Opo, kasi ating... po yung consumption po natin, kung tataas din siya habang tumataas yung production natin, so hindi rin po natin ma-achieve yung rice self-sufficiency. Kaya po, yung mga consumers, in-encourage namin sila na tumulong sa pag-achieve ng rice self-sufficiency by being responsible. So, meron po silang 4 na paraan kung paano sila magiging sige daw, yun ang responsable. siguro baybayin natin, Rod, isa-isa. Opo, yung pong una ay yung konti-konting kanin muna. So ito po yung para hindi sila takaw mata, yung kukuha lang po sila ng kaya nilang ubusin para po walang natitira sa plato. Kasi sabi nyo nga po kanina, ang dami talaga nating nasayang noong 2008. Yung mga sumunod na taon, hindi na po natin nakuha yung data. So
Yun po yung unang K. Konti-konti. Ano ba yung konti? Basta po yung, Asan yung ano? kaya nating asan ang ating ubusin. pinggang Pinoy? Diba? Yun ang dapat nilang sundin. No? Opo. So, one Siguro cup, po halimbawa. 1 cup or less. Ako po kasi ang konti-konti sa akin mga kalahating cup. Yun. Okay. Basta po yung tansya nyo ay kaya nyo ubusin. Wag na po nating, pwede naman po kasi tayong bumalik, di po ba? Kapag kulang. Oo. Pero pag wala ng laman ng bulsa, hindi na pwede bumalik. Tama. Kaya only rice yung pinapatronize. Anyway, konti-konti lang po. Wag takaw mata. Ayun. Yan ang number 1 na payo ninyo para maging rice Ponsable. ponsable. Opo. Okay. So yung pangalawa naman po ay kumain ng brown rice. Brown rice. Kumain ng brown rice. Ano to? Ano ito? Yung pagkain naman po ng brown rice, makakatulong siya sa rice self-sufficiency kasi po yung brown rice ay may higher milling recovery. For example, kasi hindi po isang variety ang brown rice eh. Okay. Ito po yung whole grain form ng bigas. Okay. So, pag sinabi mong higher milling recovery, anong ibig sabihin nun? halimbawa po sa 1 kilo ng palay, kapag ka po ginawa nating brown rice, magiging 750 grams lang. Ay, magiging 750 grams. Okay. Pero kung white rice po, magiging 650. So 65% yung milling recovery kung well-milled rice. Opo. Pero kapag brown rice, 75%. So 10% Okay. higher po siya. So, kumbaga po, nung 2008, kung ang in-import natin ay actually, 2013 po, ang total natin na production ay 18 million point something. So, ang kailangan po natin para maging self-sufficient tayo ay 20.4. So, kung yung pong 18 million brown rice natin ipinroduce, baka na-achieve po natin yung rice self-sufficiency dahil po tataas yun ng 10%. So, 18 plus 1.8. So, aabot na siya. Konting-konti na lang talaga yung kakailanganin natin. Million metric tons. Opo. Ito 20.4 million metric tons. Oo. Opo. So, ganun Ang po rice sufficiency kalaki yung maitutulong target. niya. Opo. Oo. So, hindi naman po natin talaga maaasahan na puro brown rice yung i-produce natin. Pero yung kumain lang po tayo kahit every day or 3 times a week, malaking tulong na po yun. Hindi lang po sa rice self-sufficiency, kundi sa ating mga kalusugan. Kaya din po namin pinopromote yung Be Responsible na campaign ay para po ma-promote yung better health ng bawat Pilipino. Okay, so siguro mamaya natin detalyehin ng discussion yung brown rice. Pero Opo, yung ma'am. Oo. pangatlo, Yung ano pong pa? pangatlo Yung ay pangatlo. konti-konting kanin muna. Ayun. Kakaibang Yun na yung kanin number naman. 1, oo. Ayun. So, ito pong kakaibang kanin naman, ito naman po yung kanin na hinaluan ng iba pang staples tulad ng mais, kamote, saba, cassava, yung mga Kakaibang ganun. kanin. So, ito po yung rice mixes. Ipinopromote din po ito for better health kasi po yung So ibang... it's not different rice varieties kundi parang parang pamalit sa rice. Opo, pamalit sa Oo. rice plus yung pagdagdag po ng flavor sa rice by mixing it with other staples. Mm-mm. Kasi po... So ano-ano itong mga to? Kakaibang kanin. Ito po yung hahaluan lang natin ng corn grits. Di po ba ginagawa naman natin ito noon nung pag Naku, nagkakaroon tayo ng pana- shortage? Panahon ng hapon yun. Panahon ng So- repila. Baka i-associate ng mga tao sa tagirap. Ay, hindi po. Correct, Actually, bukod po sa mas mura ito, halimbawa po yung rice corn, mas mura po ito, bukod pa doon, mas masustansya po siya. Kasi yung corn, mas marami din siyang nutrients kasi sa rice, mas mataas yung protein, energy. Si Yun. Manny Opo. Manny Pacquiao. Nag-endorse Mga po Bisaya. siya. Oo, Mahilig mahilig kumain sila ng- Sa corn. oo. Opo. So, kaya ini-encourage din namin po ito para din po, kasi meron pong nutrients itong ibang staples na wala sa rice or mababa sa rice. Oo, So, so yung ang kaning mais. rice corn ang alam kong dalawang staples. Meron pa bang ibang staples? rice na, adlay po. Rice Hindi pa po adlay. masyadong common yung adlay pero pinapataas na po namin yung production nun sa pamagitan ng ibang bureaus ng Department of Agriculture. And yung pong Wala pa yan sa kamote, merkado, no? Wala pa po masyado. Okay. Rice pa ang kamote po. Kamote. And rice saba. Although hindi po sila masyadong common. Pero masarap po sila kasi may additional flavor na nabibigay yung plantain banana, yung pong saba. Yun. Yung kamote kasi pwede mong hati-hatiin o kaya pira-piraso, isasama mo pag nagsaing ka. Saing. Kaya Ilalagay okay sa lang ibabaw. yun. Oo. Yung kanin. Oo. Pero kahit kasama sa Saing. pagluto, oo. Mm. Pero yung saba, parang hindi naman sinasama sa rice yun.
hinahalo na lang po siya kasi po pwedeng hilaw na kainin yung saba, di po ba? So kapag yung hinog na saba, pwede namang ihalo na lang. Oo, pero ano lang reminder lang sa mga nakikinig, hindi po ibig sabihin kakain na kayo ng only rice tapos kakain pa kayo ng saba. True. Oo, babawasan mo yung kanin at i-replace mo ng konting saba. O kaya konting... Kasi dito parang nasanay na yung mga Pilipino na yung sabay panghimagas. Yeah, correct. Isa rin yun. Ginagawa nilang panghimagas pagkatapos kumain. Di ba may mga turod nga sa loob saba? Actually po kasi yung mga Pilipino parang hindi kompleto yung meal nila kapag walang rice. Tama. Kaya po doon tayo kasi instead nasanay. na encourage sila na itry nyo na magpatatas o kaya magkamote as dinner, ipinamix na lang po namin. Pero kailangan meron din kasama yun na mga information campaign on how to prepare it. Kasi kung minsan baka akala nga nila idadagdag pa sa bigas. Instead na babawasan mo ng konti yung bigas mo para i-replace mo. Dumami pa yung carbohydrates. I-replace. Papalitan mo yung na tipid mo na bigas para tayo hindi talaga maging insufficient or kakulangan sa ano. So sino mga balikan natin si brown rice kasi parang marami tayong new information na kailangang ibigay sa ating mga ano. So yun palang brown rice, unang-una, sabi mo kanina, hindi ito variety. Opo. Hindi siya different rice. Hindi po. Paki-explain mo, Ma'am Hazel. Dahil yan din ang inaakala ng karamihan. Lalo na yung mga social, di ba? Ay, brown rice ako ngayon. Ibang, medyo level up yung variety nito. Dahil sa sobrang mahal din. Okay, yung iniisip nila. Actually po, kahit na anong klase ng palay, pwede pong gawing brown rice kasi ang technical term po sa brown rice ay unpolished rice. So ito po yung palay na ang tinanggal lang ay ipa. So in short, nandoon po yung puting kanin plus yung darak po natin, tawag natin, yun po yung brown rice. So yung pong nakikita nila usually, ang may connotation po kasi na ang brown rice, yung mga pigmented ay yung red rice, yung black rice yun. Actually po, usually unpolished yun. So unpolished, brown rice din sila talaga. Pero yung pinaka-common po na brown rice ay yung unpolished rice ng white. Yun po yung talagang technically. Yun yung pinaka-nire-recommend namin ngayon kasi yun po yung mas mura din na variety. Pero meron talagang mga variety na yung mga red rice. Heritage ba yun? O ancestral? Ano ba yung... Ito pong heirloom. Heirloom. Naku. Heirloom rice. Talagang mukhang saucy. Pati sa pangalan. Yun yung mga mahal, di ba? Opo. Yung mga unpolished po nun kasi sobrang healthy po talaga nila dahil pigmented. Kasi naman, ang pag-produce niya ay bayo. Opo. Actually po, pag yung palay na kahit na puti, kapag binayo ninyo, brown rice yung lalabas doon. So parang nga daw po tayong bumabalik lang sa una. Kasi di po ba dati, nung binabayo lang nila yung rice nila, masustansya yung nakakain nila. Siguro yun ang dahilan kung bakit napapatas. Kasi with effort, mahirap magbayo. Mahirap magbayo. Anyway, break muna tayo mga kasama para sa ating nutrition word for the week. Starch, Asek Bernie. Related dito sa ating pinag-uusapan. Ang starch po ay isang complex carbohydrate na nakukuha mula sa mga halaman. At ang mga pangunahing source ng starch ay ang bigas, ang mais, at ang patatas at yung kamoteng kahoy. Ang starch po ay natutunaw sa katawan at nagiging glucose na ginagamit naman ng katawan bilang enerhiya. May ilang starch na madaling ma-digest kaya mabilis itong makapagpataas ng level ng asukal sa dugo. Meron namang iba na matagal-tagal ma-digest kaya mabagal at mas matagal ang pagtaas ng level ng asukal sa dugo. Ang mga starch na madaling ma-digest ay iyong mga mula sa harina at mga breakfast cereals. Maraming salamat, Asek, Bernie, at dun sa mga suki natin, sa mga kanutrisyon ma'am na may tanong tungkol sa ating topic ngayong hapon.
Text lang po kayo sa 0921-431-1044 for smart users. At para naman sa mga gumagamit po ng Globe, 0927-650-6795 at Sun subscribers 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At paalala, pwede nyo pong pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang mga kanutrisyon sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At yan din po ang Facebook page namin, Radyo Mo sa Nutrisyon. I-follow nyo rin po kami sa twitter.com/Radyo Nutrisyon naman. Wala rin pong space yun, isang word lang. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Meanwhile, ito naman, ma'am, ang inaabangan nila po sa inyo. Oo. Yung tanong para sa 100 pesos na cellphone load. Okay, ang atin pong text question of the day. Paano ka makatutulong maging responsible ang mga Pinoy? Yun, Kahit nako. isa lang. Isa lang, Isang ma'am. paraan lang. Hindi naman pwede, huwag na kayong pumasok sa mga nag-o-offer ng only rice. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, syempre, ang sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis. Sa nutrisyon. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasayang ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po mga kaibigan, at ang atin pong tinatalakay ang kampanyang Be Responsible. At ang ating guest resource person ngayong hapon ay ang program director ng Be Responsible. Nadudulas ang aking dila dito sa ating campaign. Be Responsible program ng Department of Agriculture na si Ms. Hazel Antonio. Ngayon, balikan natin ulit yung ating dinidiscuss na 4 na pamamaraan para maging responsible. Sabi natin kanina, Rod, konting kanin lang. Unang, wag magtakaw tingin. Tapos, kumain ng brown rice. Pangalawa, pangatlo, kakaibang kanin to replace yung rice. Nandiyan Tapos na yung ano pa ma'am yung kanin ika-4? mais. Oo, Yung Miss Hazel. ika-4 po ay kilalanin at pasalamatan ang mga magsasaka. Kilala. Uy, maganda yun. Kilalanin at Parang yun ang dapat pasalamatan. muna number 1. Nilalas Oo. ko po kasi yung best. So, ayun. Kilalanin At pasalamatan ang mga magsasaka. So, sinasabi po kasi namin na yung mga doktor, yung mga abogado, kailangan nyo minsan sa mga buhay nyo. Pero yung farmer, kailangan nyo at least 3 times a day. So, kung may kilala po tayong farmer, in-encourage natin sila na magpasalamat literally or malaking pasasalamat na po yung hindi nila pagsasayang dun sa mga pinaghirapan ng mga magsasaka natin. So, i-value po nila yung mga pagkain na sa plato nila. Okay, kailangan ituro yan sa mga bata. Tama. Opo, ma'am. Kasi ngayon Oo. nakikita ko pag minsan sa mga establishment, not necessarily dun sa mga fast food, pagkakainan lang, ang dami talagang tira-tira sa restaurants, sa kainan, sa party, ganun. Yung pamangking ko, sabi ko, nung nakarang araw kumakain kami. Sabi, uy, wag mong ano to Kasi ubusin mo yan kasi may natira pa eh. Ganun tayo pinalaki. Opo. Diba? Lagi na sinasabi ng mga maraming nagugutom. Pero hindi nasasabi ng ating mga magulang, pagod ang ating mga magsasaka Magsasaka, para i-produce yung kinakain mo. Tama, Diba? siguro yung isa din na pwede ngayon nating is i-emphasize sa kanila. Alam niyo po ba na 12 years yung inabot nun bago makarating sa plato ng mga Pilipino? Palitan muna natin Matagal yung yun. Oo. Okay, so balikan natin si brown rice. Magkano na po ba pagka pre-promote natin, sabi natin, kumain ng brown rice?
may makikita ba sila sa merkado na brown rice? Sa ngayon po, mabibili po natin yung brown rice sa mga major malls, sa mga supermarkets, sa SM, Robinsons, Gaisano, Rustans, yung mga malalaki pa lang. Opo. Pero ngayon po, tinatry natin as part ng program, yung pong pagsiset up ng mga tindahan ng brown rice dun sa mga public markets. So ito po, itatry po natin na ibenta sila ng mas mura para ma-afford ng ating mga consumers. And plus, with the help of Filmec, naggawa po sila ng micro meal para po ma-produce natin ng mas mura itong brown rice at mas maging affordable para sa ating lahat. Asa naman itong balak nyo ilagay na mga mini meal, mga anong tawag ba? Kiskisan. Opo, mga micro meal para sa brown rice. Itatry po namin i-set up muna sila sa mga, dito po isa syempre sa Manila, isa sa Cebu, isa sa Davao. Yung dalawa, dinedetermine pa po namin kung paano yung gagawin naming study. Kasi po kung magiging patok siya or mas maraming bibili, magpaproduce pa po ng marami. So, magko-commission na po yung Filmec para magkaroon na po ng manufacturer itong micromeal. At 50,000 lang po yung micromeal. So, it's very affordable. At fresh po yung brown rice na mabibili nila. Sure sila doon. Kasi kung kailan lang po sila bibili, nun lang gigilingin kaya lang baka naman kailangan pumunta pa yung bibili doon sa bukid na may nandun yung meal. Hindi naman po. Paano makakarating sa public market yung mga... Halimbawa po, yung isang cooperative, sa kanila po magbebenta yung farmer. Tapos ito pong cooperative, dapat idadry niya yung palay para maiimbak niya. Tapos kung may mag-order sa kanya, halimbawa itong si retailer, yun imi-mail niya na. Okay. Nabanggit mo yung parang madami yatang aktor. Sino-sino ba yung mga aktor na, sino-sinong mga katuwang ng pamahalaan or ng iyong ahensya para dito sa Responsible Program? Ito po yung maganda sa campaign na to kasi since 2013 po nung National Year of Rice, napakarami pong sumusuporta dito sa kampanya ng DA. So actually, hindi po namin sinasabi na DA program lang ito kasi ang dami po naming partners sa pag-promote ng campaign. Isa na po doon, of course, yung NNC and of course, yung DOH, DOST, DILG, DOTC, yung NTC po, tumutulong sila plus yung KBP para po ma-promote yung messages natin for free. And sa private organizations din po, marami like yung mga malls, yung Rustans, Robinsons, SM, yung Mega World Malls po like yung Eastwood. Sila po yung mga tumutulong para ma-serve yung brown rice at saka rice mixes every second at saka third Friday ng November. So para po at least maging available siya at matikman ng mga Pilipino. And yung pong Vice Mayors League of the Philippines, League of Municipalities, League of Provinces. So kung nag-order na rin sila o lang, nagpo-promote pa lang? Part po siya ng promotion pero marami na rin pong mga members ng Hotel and Restaurants Association na nagsiserve na rin po sila ng brown rice. In-order na ba ang brown rice sa mga restaurant? Parang may choice ka na ba? Punta ka sa isang restaurant. Hindi yung mga fast food, kundi yung food, fine dining halimbawa. May choice na ba sila? Pwede nang mag-order? Available na ang brown rice? Meron pong mga restaurants na available na siya like yung Serie. Yun po, kapag sinabi nyo na brown rice, magdadagdag lang po kayo ng konti kasi medyo mas mahal pa yung brown rice sa ngayon. Magkano ba talaga ang presyo ng brown rice? Itinatry po namin 35. Mamaya, balikan tayo ng mga Hayaan nyo po, itatry talaga namin na 35. So, kaparesyo na po siya talaga ng white rice. So, wala nang reason para hindi magkaroon ng better health ang bawat Pilipino. So, talagang isa talaga sa kumbaga pillars ng Be Responsible Program ay i-promote talaga ang brown rice. Opo. Kasi po actually tatlo po yung na-achieve niya. Una, nakakatulong siya sa rice self-sufficiency dahil po sa milling recovery. Pangalawa, napopromote niya yung better health sa ating mga Pilipino. And yung last, makakatulong din po siyang pataasin yung kita ng mga farmers. Especially kung direct nilang isasell yung rice nila. Baka nag-aalang-alang ang mga taong nakikinig sa atin na piliin yung ano ba talaga ang mabuti sa brown rice sa kalusugan? Marami po kasi na-mention niyo po kanina merong mga starch na matagal ma-convert into matagal makapagpataas ng blood sugar. So yun. Si brown rice po ay isa doon. So compared po sa white rice, mas matagal pong tataas yung blood sugar niyo. Mas mabagal pwede sa mga diabetic. Opo, kaya po nire-recommend natin siya talaga sa mga diabetic at yung may prone sa mga
na magkaroon ng diabetes. So yon. Plus marami po siyang nutrients, marami din Other siyang nutrients, oo. mataas yung fiber niya, mataas yung protein niya. Marami din po siyang antioxidants compared sa white rice. Mataas ba ang fat niya? Baka naman kasama rin doon. Hindi naman po, good fat naman po yung makukuha doon sa Kasi brown hindi rice. tinanggal yung kanyang... Oo, pero Diba? hindi siya from animal source. Hindi saturated Opo. fat. So good fat siya. Meron nga pong researchers na nagsasabi na nakakatulong siya para bumaba yung chances mo na tumaas yung blood pressure. Parang contradicting. Para po hindi tumaas yung blood pressure ng isang tao. Okay, so yan, mas mabuti sa kalusugan ang brown rice. Kaya isa yan sa pillars ng ating Be Responsible. So, mga kaibigan, ang bigas na ay nagtataglay ng carbohydrates at nagbibigay ng enerhiya at marami pang mga nutrients. Meron diyang konting protina na kailangan sa muscle function ng katawan. Meron po ng vitamin E, ang bigas para sa malusog na balat. At vitamin B na nagtataguyod ng malusog na nervous system. Lahat po yan ay dala-dala ng carbohydrates na marami sa bigas. Mababa rin po ang fat content ng bigas at wala po itong kolesterol. Tayong mga Pinoy ay rice eaters. Marami sa atin ang nagsasabing hindi sila nabubusog kapag walang kanin sa hapagkainan. Sa laki ng demand sa bigas sa araw-araw ng bawat Pilipino, dapat lamang na matutuhan na huwag mag-aksaya. Bukod sa bigas ay tangkilikin din ang ibang alternatibo gaya ng brown rice, mais, kamote, yung saging na saba at cassava. Be responsible. Maraming salamat sa ating guest resource person na si Ms. Hazel V. Antonio, ang ating pong program director ng Be Responsible program ng Philippine Rice Research Institute ng Department of Agriculture. Ms. Hazel, your parting words po, a message para sa ating mga suking listener. Ayan, so sana po lahat tayo maging responsable kasi lahat po talaga tayo may magagawa para makatulong na maging sapat yung bigas sa Pilipinas. So, bukod po sa makakatulong na tayo maging healthy, syempre po may responsibilidad tayo sa mga katawan natin na maging healthy, makakatulong din po tayo sa mga farmers and yon sa ating buong bansa. Okay, maraming salamat po. Alright, thank you very much, Director Hazel. At ngayon naman, mga kasama, Ma'am Bernie, eto na. Ang 6 na winners ng TIG 100 pesos na cellphone loan na una pong nagbigay ng kanilang sagot sa tanong. Eto, tignan nga natin kung talagang nakinig Kahit sila isa lang, ng mabuti kahit sa ating isa programa. lang, oo. Kahit isa lang po ang hinihingi ng ating ninang. Ang tanong dyan, paano ka makakatulong maging responsible po? Tayo, mga Pinoy. Okay, yung mga sagot rito, kaunting-konting kanin lamang ang kukuha ko. Pangalawa, kakain ako ng brown rice. Pangatlo, kakaibang kanin ang kainin ko gaya ng kamote, mais, okay, saba, sinasabi kanina, cassava, yan po. Alright, so isa lang doon sa mga pwede niyong isabot. Yung pang-apat, abay huwag kalimutan, napasalamatan ang mga magsasaka. Yun ang importante, sabi nga ni Ma'am Bernie, kung po pwede, ma'am, number 1 yun. No? Sige. Ang mga sumagot ng tama, ma'am, ang number 1 rito si Marco Castillo from Barangay Maligaya, Tarlac City. Pangalawa ay si Alice Obligas ng Barangay Maasin, Pangasinan. Ang pangatlo si Bernardo Horlano, tama ba ako rito? From San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Ang pang-apat si Vincent Yu from Lipa, Batangas. Uy, dalawa ng Batangas. Oo, dalawa na yung taga Batangas. Sabi mo mukhang aktibo yung mga taga Batangas ngayong araw. Ang panglima si Atricia Cagayaon from Barangay Pulacan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Aba, may taga Mindanao from Zamboanga del Sur. Pagadian, ma'am. Pang-anim, si Mary Faith Gregorio from, Visayas naman. Talaga? Opo, from Iloilo. Yes, congratulations.
Congratulations, te. Kompleto, te. Oo, Luzon, Visayas at At Mindanao. Congratulations sa ating mga winners. Congratulations. Tandaan po, kung meron po kayong tanong tungkol sa ating episode ngayong hapon, pwede rin po kayong ipadalang inyong mga tanong sa ating text line sa 0908-579-6898 dahil kahit wala na po kami sa ere, abay sasagutin pa rin ng aming production team ang inyo pong mga tanong. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At talaga namang Anli, siksik ang aming mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. Ito yung anli na walang aksaya. Oo. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Katuparan, Radyo Mo sa Ikaw